Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Presyo ng petrolyo posibleng mag-rollback uli sa susunod na linggo sa kabila ng sitwasyon sa Middle East. Former President Rodrigo Duterte tanggap na raw ang hatol ng International Criminal Court hinggil sa jurisdiction sa kanyang kaso. So far, he is accepting of it, no? Like he always says, wala tayong magawa eh. Leave it up to God. Kampo ni Vice President Sara Duterte kinwestiyon ang pagkakapresenta ng mga numero mula sa bank accounts at transactions ng Vice Presidente at mister niyang si Attorney Mans Carpio. Perhaps it's just the way that things were presented. Talagang magiging malaki yung amount, magiging bloated, no? So it doesn't give us a clear picture kung magkano ba talaga yung pera na nasa bangko. Sa tulong ninyo kapatid, sanggol sa Samar na ating ipinanawagan dito sa One Balita Pilipinas dahil sa kanyang pambihirang kondisyon, mapapagamot na sa abroad. Senator Erwin Tulfo at Manila Mayor Isko Moreno nagpaabot din ng tulong. OG Diaz may bagong proyekto sa Kapatid Network. At Viva Actress pumalag sa mga netizens na nagtag sa kanya na bagong girlfriend umano ni former Governor Chavit Singson. Kristen Lee, iginiit na hindi siya ang babaeng iyon. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa akin. This has been my guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang isang magsasaka sa Negros Occidental. Ang masakit ayaw umanong lumutang ng mga testigo. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Walang awang pinagbabaril hanggang mapatay ang isang magsasaka sa Negros Occidental. Ang krimen nangyari pa sa mismong bahay niya. Madaling araw ng Abril 23, Huwebes, nang makatanggap ng report ang Sipalay Component City Police Station na may nangyari palang barilan sa Sitio Abo, Barangay Manlukahok. Dead on the spot ang 52 anyos na magsasakang si Alias Conrado. Sa dami ng tinamo niyang bala sa katawan, walang balak ang gunman na buhayin pa siya. Habang doon siya sa bahay niya, bigla na lang may lumapit sa kanya at pinagbabaril siya. Mag-isa lang naninirahan sa bahay si Conrado. At ang masakit, walang gustong tumestigo sa nangyaring pamamaril. Kaya ang mga pulis hanggang ngayon, blanko sa kung sino ang nasa likod ng krimen at kung ano ang motibo nito. We're trying to look at the background sa ating victim kasi nagtatanong-tanong kami doon sa lugar mismo ng pinangyarihan. Wala talaga kaming makitang rason. For them, mabait naman daw. Kaya panawagan ng Sipalay Police sa mga residente ng Sitio Abo, ipagbigay alam agad ang nalalaman sa kanila para naman daw mabigyan ng hustisya ang karumal-dumal na sinapit ng biktima. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Nakikipaglaban sa stage 4 colon cancer ang isang 30 anyos na babae. Ang klase ng cancer na ito karaniwan sa mga 50 anyos pataas tumatama. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Karaniwan sa mga may edad na ang colorectal cancer, pero ang pasyenteng ito, nasa 30 anyos pa lang. Hindi ko akalain na stage 4 cancer na pala yung mga symptoms ko. 29 years old si Patricia Aliante nang ma-diagnose ng stage 4 colorectal cancer. After colonoscopy, then biopsy, CT scan sa chest, tsaka CT scan sa whole abdomen. Nakita na ayun, meron na nga siyang kalat siya sa ovary, sa lungs, tsaka sa liver po. Ang colorectal o colon cancer ay uri ng cancer na kadalasang nagsisimula muna bilang maliliit na polyps sa colon o rectum. Karaniwan ito sa mga edad 50 pataas.
Sa States kasi colorectal cancer tawag nila dun. Pero same lang naman. Part pa rin ng colon yung rectum. So yung colon cancer ay kasalukuyan top 3 most common cancer sa Philippines. And top 4 naman siya sa leading cause ng cancer deaths dito sa Pilipinas. Ilan sa sintomas ang dugo sa dumi, diarrhea o constipation, madalas na pananakit ng tiyan, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, at panghihina ng katawan dulot ng anemia. Lahat ng yan naranasan ni Patricia sa loob ng 1 taon. Ayon kay Doc, kapag nakararanas ng ganitong mga sintomas sa loob ng 1 linggo, huwag mag-atubiling magpakonsulta sa gastroenterologist. Sa mga risk factors naman, yung kabaligtaran, low fiber diet, pag malakas din tayo sa red meat, sa alak, sa yosi, mga risk factor yan sa colon cancer. Aside pa yan doon sa family history ng colon cancer. Mga matataba ng labis, tapos yung mga may diabetes rin, mas mataas ang chance magkaroon ng colon cancer. Mayroon namang mga pamamaraan para ito ay maiwasan, tulad ng pagkain ng masustansya at mayaman sa fiber, pag-eehersisyo, at pagpapanatili ng tamang timbang, pag-iwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak, pagpapasuri sa doktor kung ito ay nasa lahi, at lalo na kung 50 pataas ang edad. Yung colon cancer is very preventable, treatable, and beatable na cancer compared sa other cancers, no? Pag nahuli ito ng maaga, ay kayang-kaya itong gamutin, no? Ang payo ko lang, pag 45 years old na tayo, kahit walang nararamdaman, pwede na tayo magpa-colon cancer screening via colonoscopy. Halos 2 taon ang tumigil sa pagkatrabaho bilang teacher si Patricia. Ngayon tuloy-tuloy ang kanyang chemotherapy at iba pang gamutan. Maging proactive sa pag-check sa sarili. Kasi mas okay na yung may chance na panamaagapan eh. Like yung sa akin, nagulat na lang ako. Bila stage 4 na, yun agad yun. When I was diagnosed, 29 years old lang ako. Ayun, kung meron pong may mga gusto rin mag-send pa ng help o ng donation, ayun po, hindi po kami tatanggi. And then maraming salamat po kasi malaking tulong po yan sa akin or sa family ko po. Mga kapatid, ako po si Mobile Journeyeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Pinilahan ng daan-daang taxi drivers ang special payout para sa 5,000 fuel subsidy sa tanggapan ng LTFRB. Para sa update magbabalita, si Gerard de la Peña. Gerard. Tama, Cheryl, daan-daang mga driver nga ang pumila sa labas ng opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa East Avenue dito sa Quezon City para nga makakuha nitong 5,000 fuel subsidy. Special payout ito dahil kung maaalala natin, Cheryl, una nang nagpamigay ang LTFRB at ang Department of Transportation para sa iba't ibang mga modes of transportation. Ang naging problema lang daw dito, marami kasi yung walang verified na e-wallet account at kung alam naman natin na maraming mga driver ay nakiki-e-wallet lamang sa asawa o sa anak at ito ay hindi pinapayagan ng LTFRB. Ang sistema ngayon rito, Cheryl, ay kailangan nilang ipakita yung kanilang professional driver's license, photocopy ng ID ng operator, photocopy ng franchise at certification mula sa operator na sila nga ay kanilang driver. Pag wala doon sa master list, pinapapunta naman ang mga drivers doon sa katabing opisina na Land Transportation Office para sa verification. Kahit wala sa master list, basta kumpleto ang papeles, ay binibigyan na rin ng 5,000 subsidy. Ay sa mga nakausap nating nakakuha na ng fuel subsidy, inabot lamang ng 2 oras yung pagpila nila hanggang sa makuha nila ang pera. Meron din naman kahit nasa master list ay hindi nakakuha ng subsidy dahil nagkaproblema naman sa papel ng prangkisa. Marami naman sa mga tsuper kahit wala sa master list, 6:00 pa lang ay naghihintay na sa LTFRB at kalauna naman yung iba sa kanila ay nabigyan rin ng subsidy matapos ang verification. Cheryl, hanggang bukas itong special payout neto at inaasahan makinabang dito ang mahigit 3,000 mga tsuper. Cheryl. Gerard, maugong na magkakaroon muli ng rollback sa presyo ng petrolyo next week. Tuloy na ba ito? At magkano ang nakikita natin ng bolang kristal mo na iro-rollback?
Tama, Cheryl. Mukhang ang sinasabi ng Bolang Kristal more or less meron tayong rollback next week. Ang sabi ng mga ng mga sources natin sa industriya, mukhang 8 to 10 pesos ang rollback para sa diesel at mukha namang magkakaroon ng dagdag na piso sa kada litro ng gasolina. Pero Cheryl, ito ay base doon sa first 4 days ng trading. So Monday to Thursday, meron pang trading ngayong araw na ito. Hintayin natin yung average at malamang bukas o sa Lunes inilalabas ng mga final numbers kung paano nga ba magiging presyohan natin ng langis o yung pump price natin sa susunod na linggo. Cheryl. Okay, ang hihintayin na lang natin, sabi mo final numbers, pero sigurado nang may rollback sa diesel at may dagdag sa gasolina? Tama. Yung sa diesel more or less rollback na talaga yan. Yun nga lang Cheryl, kung napansin natin, ang forecast sa ngayon ay 8 to 10 pesos na rollback. So kaka-rollback pero asahan na natin na hindi yan kasing taas na nangyari ngayong linggong ito na umabot sa halos 25 pesos yung rollback sa presyo ng diesel. Cheryl. Okay. Kung may rollback sa diesel, bakit sa gasolina may dagdag? Oo, Cheryl, sa international market kasi iba yung presyohan kasi ng diesel at saka ng gasolina. So mukhang sa international market, iba kasi yung demand for gasoline, iba yung diesel. So iba yung direksyon na tinatahak ng gasolina. Sa huling pagche-check natin ng ng mga benchmarks natin, yung mga pinagbabasihang presyo, medyo tumaas naman talaga ang presyo ngayon ng crude oil sa international market. At mukhang yung para sa gas mas substantial lang increase kumpara sa pagtaas ng sa diesel. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Count people, not cars. Yan ang panawagan ng Department of Science and Technology sa gitna ng mahal na presyo ng langis. Sa ilalim daw nito, mas nakatuon ang transport planning sa pangangailangan ng tao, hindi sa sasakyan. Ayon kasi sa datos ng Smart, Efficient and Equitable Road Mobility Optimization o SEERMO, na isang AI-powered mobility app, 23% lang ng road space ang para sa pedestrians, habang 77% ay napupunta sa private vehicles na ginagamit ng 47% ng mga biyahero. Pinahusay ng balik scientist na si Dr. Cyrus Gomari ang SEERMO Mobility App para matugunan ang hindi patas na paggamit ng kalsada. Kaugnay niyan, magkakasama natin mismo ang DOST balik scientist na si Dr. Cyrus Gomari. Marami pong salamat, Doc, sa inyong oras. Ganda nga po, Cheryl. Apo. Happy to be here. Doc, tama ba yung sabi ko, SEERMO app? Or... Yes, SEERMO. Okay, SEERMO app. Yeah. Ano po ang ibig sabihin ng count people, not cars? At bakit po ito mahalaga doon sa kasalukuyang sitwasyon ng trapiko sa Pilipinas? Sige. Yeah, para lang mas ma-emphasize lang ng konti, ayusin ko lang yung statistic natin kanina. Yung sa 23%, 77%. Actually, yung 23% ng road space, hindi lang pedestrian doon, pati public transport kasama doon sa 23%, which is really, really small. Yeah. Right? If you consider pati public transport na almost 60 to 70, minsan 90% ng tao sa isang lugar, nagpa-public transport lang yan eh. Pero bakit wala silang enough space? That's what, counting people means. Ang dapat, kung paano tayo mag-prioritize ng spaces natin, ng mga lanes natin sa kalsada, nakabase siya sa sino ba pinakagumagamit ng kalsada. Hindi yung parang right now kasi yung nagiging metric natin, basta may kalsada dyan, wala tayong pakialam kung nagkukotse yung tao, ganyan. Problema kasi majority nagkukotse, kasama na tayo doon na nagkukotse, ilan lang yung sakay eh. Wala pang, on average, wala pang two passengers yung nakasakay doon eh. Kasama na yung driver doon. So, ang important is the focus should be, yung basehan natin ng mga decision natin, ilan ba yung nakasakay sa isang sasakyan? Sa jeepney, sa tricycle, sa motorcycle, sa bike lane, sa mga naglalakad. And in SEERMO, yun yung main metric namin. And we speed up the process kung paano ma-generate tong justification kung bakit siya kailangan using AI and any technologies to
that help us. Ayun, I was gonna ask, Doc, no, paano gumagana yung SEERMO at ano yung pinagkaiba nito doon sa traditional na traffic monitoring systems? Yeah. So ang target ang SEERMO hindi siya consumer app, no? Baka isipin kasi ng mga tao parang Waze siya or parang Grab siya. Hindi siya in that space. Ang tina-target niya, matulungan yung government talaga. It's a tool for the government to plan better, to plan for the people, for their constituents, na sinisimplify siya for the government. We don't go through all of the scientific, hindi na natin kailangan i-explain sa public, ito yung scientific part, ito yung technical part. We take into consideration lahat ng factors na meron tayo sa kalsada and we bring it down up to a level na nagiging implementable yung mga projects. Kasi, Cheryl, alam mo, yung mga ibang plano natin, grand. They're so grand. Sinasabi, paguhin natin yung buong, isang buong neighborhood. Pero in reality, yung mga implementable na kaya natin gawin na may impact, o sige, yung isang lane dito sa EDSA, bigay na natin sa bus. Dito sa C5, pwede rin natin gawin. Sa Ortigas, pwede rin natin gawin. Pero usually, nahuhuli kung yung justification eh. Minsan, ang traditionally, matagal yung process, i-justify yun. Kasi mahal ang consultations eh. And in SEERMO, we make it cost-effective for the government na ramdam nila, pag binayaran nila, nagbayad sila for the system, and of course kasama na din kami tumutulong doon, na we focus on what's implementable as soon as possible. Sa inyo pong obserbasyon, Doc, ano yung pinakamalaking problema sa paggamit po ng road space? Okay. Sa mga Medyo lungsod mahirap po. Medyo mahirap i-pinpoint na isa lang yung problema, no? Kasi it's a multitude of factors that contribute into it. Of course, the uncontrolled growth and naging chapsuy na yung land use natin yung urban planning natin So nagkapatong-patong yung mga problema. Pero to be honest, again, the biggest issue is wala tayong framework kung ano ba yung priority sa kalsada We just let everything be as is. And kung wala tayong ganong framework, we cannot solve the problem. Paano po nakakatulong yung artificial intelligence sa mas maayos na urban planning at transport system? So, kung nakakatulong siya specifically sa instead na yung mga processes manual pa siya or more on sa planning processes kasi minsan hindi na kasi nararamdaman ng tao to Pero ang mararamdaman na lang ng mga tao, mas mabilis yung pag-budget na nung LGU. Yun yung hopefully maramdaman na soon in the LGUs that we're working with. Pero nakakatulong siya primarily on generating the technical output. Doon talaga siya nakakatulong. Na instead, kunwari dati ako or the planners sa mga consultants, kung dati umabot ng 1 taon bago ma-generate ang isang output, ngayon minsan kaya nga namin within 24 hours may output na Doon siya nakakatulong talaga. And we're very excited about this kasi again, mas mabibigyan din and focus talaga yung mga projects na pwedeng gawin instead na nakafocus na, ano ba yung pwede? So yung part na nag-iisip pa tayo ng anong solution ba yung feasible, yun yung mapapabilis talaga na part using AI. Na ano na po yung mga konkretong pagbabago na maaaring maramdaman ng ordinaryong commuter kapag naipatupad na po ang ganitong sistema? Yung ang isang lagi kong hina-highlight sa bawat LGU na pinupuntahan namin, mas magiging walkable yung mga kalsada. Right? Mas magiging walkable yung mga inner streets natin, sa loob ng poblasyon man yan or saan. Diyan nagsisimula yan Ang transportation natin nagsisimula sa paglalakad Lahat tayo at some point during the day we're pedestrians. Pero hindi binibigyan pansin na yung spaces natin for pedestrians, for walkability. Actually, umaabot na kasi tayo sa point yung traffic natin, not just in Metro Manila but even in other places. Na yung mga distances na pwede naman lakarin na lang, bakit kinukotse pa?
right? And yun yung tina-target namin sa ngayon. Let's first start with walkability. And then at the same time, gawin na natin, i-figure out na natin lahat, i-identify na natin yung mga iba't ibang problems natin in public transport, while making sure if ever may mga tamaan man sector, whether it's the drivers ng tricycles or other mobility services, kasama sila sa plano. Hindi sila mapag-iiwanan na, hindi gagawin natin to, bahala sila sa buhay na. They're part of we think about them constantly while we suggest solutions. Dr. Gomari, nagkaroon na ng pilot testing po sa Quezon City, Pasig at Taguig. Abay, kamusta po ang naging resulta? So yung pilots na yun, hindi na siya umabot sa anong kayang implement. Right now sa Pasig, we're beyond pilot kasi nakasubscribe na sila sa amin right now. So yung sa pilot kasi, just to put it in context, yung sa pilot kasi it was more making sure the system works for the LGU. And right now sa Pasig, we're doing multiple studies in different areas in Pasig to justify, yung mga iba't ibang intersections kasi sa Pasig, there are many intersections in Pasig na pag in-improve yung tawiran lang, yung tawiran na pag in-improve, malaki na yung impact. Right? Pero so we're expecting over the next 1 or 2 years, may implement na itong mga changes na to dun, sa sentro ng Pasig, sa may harap ng Plaza Rizal nila kunwari, dun sa may simbahan and sa schools. Mas magiging komportable na para sa mga estudyante tumawid or sa mga pupunta sa simbahan. And mas madaling i-explore nila yung lugar. Hindi yung sa ngayon na pag pumunta lang sila, parang out of necessity na lang sila pumunta. Hindi yung pupunta sila, kasi actually na-enjoy nila yung lugar na yun eh. So yun yung mga mararamdaman na hopefully soon. And sa Naga, actually, some of them na pilot na eh, nasimulan na yung sa isang stretch nila, ginagawang mas pedestrian friendly. And it's the same thing, in all areas we're working, even in Rojas City, in Capiz, yun din yung mga pinupush namin doon. Kailan nyo po ito inintroduce sa pamahalaan? Like sa local government, sabi nyo nga po, pag kasi sa government, kailangan, akala nila, iniisip nila, grand kagad yung mga changes na dapat gawin. Pero malaking hamon din from the private sectors, minsan maririnig mo na ang laking challenge to deal with the government. Ang hirap, ang tagal bago nila talaga i-embrace or yung proseso. So ano yung mga naging hamon sa inyo, Dr. Gomari? Actually, tama ka dyan, Cheryl, kasi nung kinukwento ko yan sa mga kaibigan ko or pamilya ko nung una bago ako bumalik ng Pilipinas, sabi nila, are you crazy? I mean, mahirap talaga to work with the government. With the LGUs specifically. Kasi iba-iba yung context, iba-iba yung priorities ng isang LGU. But we took the challenge na ipakita natin sa LGUs kung bakit siya mahalaga. Doon kami nagsimula. The first time when I came back, almost 4 years ago actually, 2022 was the first when I introduced it to the LGUs sa Pasig and Taguig at the time. And parang within almost 1 year after nun, doon ko na meet si Mayor Vico din. And it was Pasig really kung saan nasimulan namin to eh. And now, many more LGUs, halos Luzon, Visayas, Mindanao na kami actually. Meron na kaming coverage kahit at least one LGU na nakapagsimula na sa 3 island groups natin. And we're hoping to be able to help even more LGUs in the next few months, next years. Para mapabilis, hindi maghihintay sa atin yung ibang bansa, nahuhuli na tayo. Yes. And with this small tulong na nagagawa namin for the LGUs, hopefully makaka-contribute tayo sa economic development natin para hindi tayo natatamaan masyado na itong mga oil crisis. We can be more self-sufficient in terms of development. Doc Gomari, yung po bang app ninyo, itong CRMO, kasi ito napansin ko, puro local government. So mas ideal siya na per local government ito i-offer, not on the national level?
Yun yung naging strategy namin as a startup, right? We have to focus kung kalat-kalat na wala kami ma-achieve. So we said, when we were scoping, okay, sino ba yung may parang pinakamalaking implementing power? And si LGU yun. Kaya kahit sa more recently, even on the national level, parang binababa na din yung ibang budget sa LGUs. Kasi alam nila si LGU mas nakakaalam sa problem sa local. Yes. Although we're not limiting to LGUs, of course, we even work with the national government where it's relevant. Medyo mas mahirap lang kasi makakuha ng contract sa national government. So we're like, let's do it with the LGUs. And then once mapansin nila, ito iba't ibang LGUs. And then hopefully we get the interest of the national government. And now actually even, we're hoping soon to close some of our provincial government contracts na mas malaki yung sako. Right? Kasi may mga components kasi ng planning na hindi hawak ng local government, ang hawak province. And some of it is national government. Ang sabi mo, mga kaibigan mo at pamilya na pagbabalik dito sa Pilipinas ay ang tanong sa'yo, if you are crazy. Pero ano yung nag-udyok po sa inyo, Dr. Gomari, na bumalik nga dito sa Pilipinas at ibahagi po ang inyong expertise? I mean, okay, for me as a scientist and as an engineer and planner, I think it was impact focused. It was the main criteria when I was deciding whether I wanted to come back. Nung nasa Germany, things are really quite good in Germany. No? Hindi naman, may mga pwedeng improve, pero yung impact niya, hindi na siya ganun substantial. So I said, let's take this opportunity. Tignan natin, test natin tong idea ng CIRMO, whether it's gonna work in the Philippines. At least, even if, yung sinabi ko, kunwari, as simple as maayos lang natin yung mga tawiran. Ang laki na ng impact nun grabe na yung impact nun. So I was balancing between, okay, do I want to have just a comfortable job in Germany? Masaya, okay naman yung buhay dun. But at the same time, I was deciding, ano ba yung gusto ko talaga ma-achieve sa buhay, no? And I was like, let's try. While I'm young, let's come back, see how we can help the government or even the private developers. While I still have time, let's test it out. And at the same time, of course, sa totoo lang, yung kalahati ng story, nandito nakatira din yung girlfriend ko. So I was like, sige, if things don't work out, at least nandito yung girlfriend ko . Pero ano po yung inyong vision para sa kinabukasan ng transportasyon sa Pilipinas? At first, diba sabi mo nga, let's see kung paano makakatulong itong app na ito, itong CIRMO dito sa Pilipinas. But now that you've been here for a while, mas namulat ka, I'm sure, mas nakita mo yung talagang sitwasyon at problema natin sa transportasyon. Anong nakikita mong pwede pa palang gawin at meron tayong magagawa pa? Ang vision ko, actually all of this started from frustration na ever since I left, I was in Germany for 8.5 years, pero parang wala masyado talagang nagbago sa Pilipinas . Actually, mas lumala pa nga . Diba? Mas lumala pa yung situation. Pero as I always say, everywhere I give talks, there's hope. There's really a lot of hope, especially in areas na sa akala natin wala nang pag-asa sa loob ng Metro Manila. It's just ano ba yung solution na ino-offer natin. So my vision really is hopefully in the very near future, maybe the next 5 to 6 years, at least majority of LGUs natin maging mas walkable siya for all of us. Mas okay din siya for the local economy . Yun yung bias kasi namin . It should be something that's really more driven towards economic growth natin from the local level. And in the next few years, we're targeting na pati public transportation natin, maayos na din natin. And we're very fortunate and privileged enough to work with LGUs na gusto rin ng pagbabago, no? And they're very willing na i-testing sa LGUs nila. And this is, again, all across Luzon, Visayas, Mindanao, meron tayong mga LGUs na gusto na din nila talaga ng pagbabago in our transportation and urban development. And we're happy to be in the picture, and hopefully
marami tayong mabago, not just in 5 years, no? Hopefully in the next year, next 2 years. Maramdaman na din natin na slowly nagbabago para maramdaman and then makakuha natin yung confidence ng tao na ito talaga yung way to move forward, no? Hindi yung nagro-road widening lang tayo and then we don't really care about our sidewalks, walkways or bike lanes. And most especially yung public transportation natin dapat integrated siya and sustainable. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Cyrus Gumari ng DOST Balik Scientist. Binuksan na rin ng DSWD ang walang gutom kitchen para sa mga tsoper. Dito maaari silang kumain ng libre anumang oras kada araw. Pinulong na ng ahensya ang iba't ibang asosasyon ng jeepney drivers para ipaalam sa kanila ang programa. Bukod sa Metro Manila, nakatakda ring magbukas ng kaparehong kitchens ang DSWD sa Cebu at sa Zamboanga. Mga kapatid, tandaan nyo ba si Baby Clyde? Siya po yung sanggol na nanawagan ng tulong sa ating programa para maoperahan dahil sa malubhang sakit sa atay. Ang good news, matutuloy na ang operasyon na gagawin sa India. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ooperahan na sa India ang sanggol mula Northern Samar na may sakit sa atay. Yan po ay mula sa pinagsama-samang tulong ng mga taong may malasakit sa kanya. Nanawagan ng tulong ang mga magulang ng 8 buwang sanggol na may malubhang sakit sa atay. March 11, nanawagan ng tulong sa One Balita Pilipinas si Chona Pinka para sa gamutan ng kanyang nag-iisang anak na si Baby Clyde. Nangangailangan kasi ang sanggol ng agarang liver transplant dahil ipinanganak itong may colodochial cyst. Dahilan kaya lumubo ang kanyang tiyan at naninilaw ang mga mata at balat. Sa tulong ninyo, nakaipon sila at nagawa ang mga kailangang test kay Baby Clyde. At may nakapansin pa sa kanila. Yung operasyon niya po gagawin sa India, sagot na po ni Mayor, yung nagkakalaga po ng 2.3 million. Sagot na po yun ni Mayor Escobarino. Deposit na po dun sa hospital mismo. Ang supply po namin yung sumagot ay si Erwin Tolpo, yung sa accommodation. Binigyan sila ng assurance ng mga doktor sa India na magiging normal na bata si Baby Clyde kapag naging matagumpay ang operasyon. Ang padre de pamilyang si Gerson, handa nang i-donate ang sariling atay para sa anak. Masaya po. Kasi yung buhay ng anak ko madugtungan na. Medyo malapit na. May halong saya sa kakapa. Sana maging successful yung operasyon dito. Sa May 8, nakatakda na silang lumipad pa India. Muli silang kumakatok sa ating mga puso para sa kanilang pocket money, pangkain at mga kakailanganing gamot. Kailangan kasi nilang tumira doon ng ilang buwan para ma-monitor ang lagay ni Baby Clyde. Urgent na po talaga si Clyde. Mapayat na siya lalo. Pugos. 3 months po mag-i-stay po doon sa India. Kami po ulit lumalapit sa inyo para po sa pocket money namin sa gastusin sa India at sa mga gamot ni Clyde after ng operasyon niya. Sana po matulungan po ninyo kami. Salamat po. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Tataas na naman daw ang presyo ng kuryente at naisip mo na ba na mag-solar panel ka na rin? Sulit ba siya o hindi? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, ang solar panel ngayon po ay sobrang trending at kinoconsider ng investment po ngayon. Sa katunayan, ang Department of Energy patuloy daw ng pagdami daw ang nagsosolar na po ngayon sa ating bansa. As a matter of fact, makakatipid daw ng 30 to 50% sa monthly electricity bill. Kaya pag-usapan muna natin ang pros and cons. Ang pros po, number 1, definitely tipid po sa kuryente. Kapag install na, bababa po ang monthly bill ninyo ng ganito. As a matter of fact, personally, may solar panel kami sa bahay at bumaba po ng 50% at pwede pa maging zero. Pagtama po ang iyong nakabit na panel. Pangalawa, protection sa price increase. Kahit tumaas po ang rate ng kuryente, hindi ka affected.
lalo na kung fix ang source ng income. Pangatlo, environmental friendly kasi renewable energy, so less carbon footprint. Ang cons naman po, syempre, yung initial cost. Ito yung pinaka-biggest barrier po. Pwede kayong gumastos ng 100,000 pataas ng 500,000. Number 2, hindi bigla po ang pagbalik ng pera. More or less, aabot ng 3 taon hanggang 7 taon bago mo mabawi ang iyong punan. Pangatlo, depende sa setup and location. Lalo kung maulap, maraming puno, hindi po maximize ang solar energy. Pang-apat, may maintenance and system knowledge. Kailangan mo syempre maintindihan yung mga dapat mong gawin para maging ma-maximize. Pero ito yung magandang balita. Alam nyo ba, ngayon po ay meron na pong ino-offer ang Pag-ibig po na ika nga na home improvement na pwede nyo gamitin sa solar panel lalo na kung wala kayong puhunan. Kaya nga kung kayo po ay wala pang pera masyado, pwede kayong mag-inquire. Kaya tatanungin kita, ikaw, magkano electric bill mo ngayon? Sa tingin mo, worth it ba na mag-solar panel o hindi? Sana naman naliwanagan po kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Susunod, Attorney Harry Roque humiling ng temporary restraining order sa Court of Appeals laban sa utos ng Pasig RTC na kanselahin ang kanyang passport. Ngayong matutuloy na ang trial sa kasong crimes against humanity ni former President Rodrigo Duterte, testigong drug war victims laban sa kanya aabot daw sa higit 500. At palasyo tinawag na World Tour ang ipinapaalam na biyahe ni Vice President Sara Duterte. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nilinaw ng Department of Justice na hindi inaresto sa Czech Republic si former Congressman Zaldico. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, hindi pwedeng gamitin ang salitang arrest kay Ko dahil wala siyang nakabinbing kaso sa naturang bansa. Ayon pa sa DOJ, wala pa silang eksaktong detalye sa totoong status ni Ko. Malalaman pa lang daw nila ito kapag nagsimula na ang dialogo ng Philippine at Czech authorities sa pangunguna ni Justice Secretary Frederick Vida na lumipad na pa-Europa. Matatandaang si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-anunsyo kamakailan na nakadetain ngayon sa Czech Republic ang dating kongresista. Samantala, huling araw na ng pagdinig ng Sandigan Bayan sa hiling ni former Senator Bong Revilla na makapagpiyansa. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles. Yes, Cheryl, personal nga na dumalo si former Senator Bong Revilla sa huling araw ng kanyang bail hearing. Tiwala siya na sa pagkakataong ito ay lalabas na nga ang katotohanan. Kanina, humarap bilang testigo ng prosekusyon ang state witness at former DPWH NCR Regional Director na si Gerald Opulencia. Pero iginiit niyang ang naging papel lang niya ay magpasa ng listahan ng proyekto mula sa district engineers at mag-follow up ng delivery ng mga commitment ng project proponents. Wala raw siyang direktang ideya kung saan kinukuha ng mga district engineers ang mga nire-remit na commitment. Ang lahat daw ng utos nang gagaling kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kanya namang sinusunod dahil malaki ang kanyang utang na loob dito. Dahil dyan, nagtataka si Associate Justice Ronald Moreno kung bakit nakasama
si Opulensya sa Witness Protection Program. Kaya inutusan nila ang state prosecutors na itala ang mga sagot ni Opulensya na tila nag-cherry picking umano. Unang idinawit ni Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing si Opulensya na siya raw nag-inform na nakakarga na sa sasakyan at handa nang ma-deliver ang 25% commitment umano ni Revilla sa Diamond Hotel parking basement sa Maynila. January 2026 nang isama sa Witness Protection Program ng pamahalaan si Opulensya matapos itong personal na mag-apply. Umabot na rin sa 130 million pesos ang kanyang naibalik na yaman sa kanyang mga nakuha sa mga pinagsama-sama umanong pasasalamat sa flood control projects. May nakatakda pa siyang isoli na 20 million pesos. Cheryl, alas 2 mamayang hapon ay haharap dito sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayan ay matapos obligahin ng mga hukom na humarap ito sa kabila ng kanyang karamdaman. Yan muna ang latest. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Humiling ng Temporary Restraining Order o TRO sa Court of Appeal si Attorney Harry Roque kaugnay sa utos ng Pasig Regional Trial Court na kansilahin ang kanyang passport. Git ni Roque, walang legal na basihan ang pagkansila sa kanyang pasaporte pati na ang pagbansag sa kanya bilang pugante. Nilinaw din ni Roque na hindi ito para takasan ng batas kundi para depensahan ang kanyang sarili sa umano'y paglabag ng korte sa kanyang karapatan sa due process. Posible raw na sa Pebrero pa ng susunod na taon ang pinakamaagang simula ng paglilitis laban kay former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Alam na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng International Criminal Court na matutuloy na ang confirmation trial sa kanyang kasong crimes against humanity. Ito ang ibinahagi ng anak niya si Kitty Duterte na bumisita sa dating Pangulo sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. He knows about the decision already and I do not initiate conversations with him about it because it might ruin his mood, but he knows and so far he is accepting of it, no? Like he always says, wala tayong magawa eh. Leave it up to God. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, hihintayin pa kung kailan mismo magaganap ang paglilitis. Sa probisyon ng Rome Statute, kailangan ng presensya ng akusado sa paglilitis. Buwan ang abuti nito. Ang pinakal at the latest, February 2027, magsisimula ang hearing. Pero ako, dama ko parang may mangyayari ng December. Ready na ba kayong mag-White Christmas? Higit 500 testigo at pamilya ng mga biktima ng war on drugs ang papayagang tumestigo. Kakatawanin sila ng common legal team na kinabibilangan ni Joel Butuyan, Gilbert Andres at Paulina Masida. Victims expect that this trial proceed as expeditiously as possible and they are looking forward to continue engaging in the next phase of the proceedings, remaining committed to seeking truth and justice. Naniniwala naman si dating Senador Antonio Trillanes na bukod kay dating Pangulong Duterte ay may iba pang dapat maisyuhan ng arrest warrant dahil sa madugong war on drugs. Hanggang kay General Albayalde, aside kay Bongo, Bato, tsaka kay Digong. 8 po yan, pero sa sobrang taas nga ng threshold nila ng kumbaga quantum of evidence, baka ang maaabot lang natin is maximum na 4. Mga kapatid, Mobile Journal, Fatima Baduria po hatid ang mukha ng balita. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na malinis ang kanyang track record. Sa kabila ito ng mabibigat na aligasyon tungkol sa kanyang SALN at bank records sa huling impeachment hearing sa Kamara. Giit ng kampo ni VP Sara, hindi totoo na may bilyones siyang pera sa bangko. Nakadeklara rin daw sa kanyang SALN ang lahat ng kanyang ari-arian at pera. Hindi pa rin humaharap sa Justice Committee hearing ang Vice-Presidente. Pero tiniyak ng abogado niya na sasagutin nila ang lahat ng paratang kapag natuloy ang impeachment trial sa Senado.
Again, her attendance or should I say non-attendance is based on the position of the defense, no, regarding the jurisdiction or the lack thereof in terms of the type or the nature of proceedings that are being conducted. So, pagdating naman dyan, I think kaya nga sinapubliko na lang niya yung statement niya. Pero hindi ibig sabihin nito na ayaw rumisponde o sumagot ng ating Vice Presidente sa paratang. Parati namin sinasabi, alam ko medyo gasgas na siguro sa tenga natin yung appropriate forum. Pero naniniwala naman kasi talaga kami na kung talagang aakyat ito sa Senate impeachment, makikita nyo yung sagot ng defense sa lahat ng paratang na ito. Binawi naman ng Vice Presidente ang plano niyang bumiyahe patungo sa iba't ibang bansa sa loob ng 22 araw. Plano dapat niyang pumunta sa the Netherlands, Korea, Belgium, Germany, United Kingdom at North Ireland mula dapat ngayong araw hanggang sa May 14. Pero late daw ang Travel Authority mula sa palasyo. Depensa naman ng palasyo, hindi nila pinipigilan na mag-world tour si VP Sara. Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. We usually expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Sa iba pang balita, simula sa susunod na linggo, masasampulan na ang mga mahuhuling magkakalat sa mga kalsada ng Metro Manila. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Hindi na lang mga pasaway na driver ang target ng no contact apprehension policy. Ngayon, pati mga nagkakalat sa kalsada. 8 taon ng Metro Aid ang 57 years old na si Nanay Rosalie. Araw-araw siya nagwawali sa kabaan ng EDSA at kadalasan, mga plastic bottles at sachet ng candy ang kanyang napupulot. Para sa kanya, malaking tulong ang paggamit ng mga kamera para mapanagot na talaga ang mga nagkakalat. Mas maganda na yung ganun kaysa pabayaan na lang, sir, magtako kahit saan. Hindi naman po maganda yun, sir. Ayon sa MMDA, layo ng hakbang na ito na gumamit ng teknolohiya para mas mabilis matukoy ang mga lumalabag sa batas. Nagtapon ka ng basura, nakuhanan ka ng camera, ika-capture yan, gagawing notice of violation, ipapadala sa inyo, bayaran mo ang multa. Pag hindi mo bayaran ang multa, lalabas ang warrant mo. Sa susunod na linggo, inaasahang sisimulan na ang paggamit sa daang-daang NCAP camera para tutukan ng illegal littering. Inaayos na lang ang guidelines at koordinasyon sa mga LGU na tutulong sa pagpapaabot ng mga notice of violation. Ang mga mahuhuli, posibleng pagmultahin ng 500 hanggang 2,000 pesos na kailangan bayaran. Sa ngayon, andyan naman ang camera, bakit hindi natin gamitin? Ganon din. So, ang manghuhuli ko niyan, yung tao sa likod ng camera, yung NCAP personnel namin, meron kang... Paalanan ng mga otoridad, itapon ng basura sa tamang lagayan. Dahil pagdating ng tag-ulan, gaano man kaliit ang kalat, posible ang magbara sa mga daluyan ng tubig at magdulot ang pagbaha. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. May panawagan ng mga residente sa Santa Rosa, Nueva Ecija sa napipintong pagbubukas sa trapiko ng isang tulay na ginawa na nilang pasyalan. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Daniel Dayaw. Dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija, hindi lang daanan ng tulay, ginagawa rin pasyalan at takbuhan. Mapa-exercise, libot o kwentuhan, bahagi na ng routine ng mga taga Santa Rosa, Nueva Ecija ang tulay na ito. Kung nakakapag-walk ka ng free, tsaka nakaka-motivate siya talaga kasi ang daming nagwa-walk din. Kahit paggabi, buhay na buhay ang tulay. Ang ilan nga, dito na nagzuzumba. Maganda po kasi yung ilaw, tas mahangin, tas maluwag po. Siyempre, nakijoin na rin ang mga business-minded nating kapatid. Minsan po kasi talagang napupuno yung tulay. Nasa 300 to 500 po talaga yung nagpupunta dito ng tao. Pang buong Santa Rosa po. Bali, nagtayo talaga kami ng tindahan dito para din sa mga taong nandito na namamasyal para may mabili din. Pero pansamantala lang pala ito
Dahil sa mga susunod na araw, bubuksan na ang tulay para sa mga sasakyan. Hiling ng mga residente, sana may mas permanenteng pampublikong espasyo. Nakita naman ng ating pamahalaan, talagang napaka-very helpful nito. Siguro mo maganda na sa mga LGU, mag-ayos sila ng isang project na kung saan ay pwede kaming ipagpatuloy yung aming napasimulan para rin naman sa kalusugan ng bawat mga tao. Pasyalan din at the same time. Bagay na pag-aaralan na rin ng LGU. Yes, nakita na rin namin yung parang yung clamor ng tao. Actually, may mga nagsasabi na hindi ba pwedeng bigyan ng one day, parang open ang bridge, free day sa mga vehicles. Sa part ng LGU, we will look into that kasi sa ngayon, wala pa tayong open space like this or parks talaga na pwedeng gamitin. But as members of Sangguniang Bayan, we would look into that and push for it. Mga kapatid, Mobile Journal, Daniel Dayaw po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, nagbigay ng patikim si OG Diaz sa kanyang new project sa TV5. At kasabay niyan, pinakilala na rin po ang new generation ng showbiz stars. Narito po ang report. Mga kapatid, dito tayo sa... Heartwarming at straight to the point. Maramot ka ba sa pagkain, matakaw ka raw, patay gutom ka. Balik TV5 na nga ang OG Showbiz Insider na si OG Diaz para ibahagi ang kanyang heart-to-heart talk sa mga paborito niyong personality sa OG Diaz Inspires. Naka-line up din sa OG Diaz Inspires sina Aga Mula, Piolo Pascual, Bini members at marami pang iba. Natutuwa ako dahil sa akin nila ipinagkakatiwala yung kwento ng buhay nila, yung mga hindi pa nauukil-kil sa mga press con, sa media con, doon nila sa akin nasasabi. So parang heart-to-heart talk din to. Kaya parang nagpapasalamat ako sa TV5, sa Kapatid Network, dahil pinagkatiwalaan nila ako at ang OG Diaz Inspires. Pero sa tanong kung sino ang dream pa niyang maka-heart-to-heart sa OG Diaz Inspires. Napakamasalimuot din ang buhay ni Miss Corina, no? At alam ko yung tapang na yon may lambot sa likod. Pero bago yan, siya raw muna ang guest sa Face to Face with Ate Coring. Mapapanood ang OG Diaz Inspires sa Sabado, 4:15 p.m. sa TV5. Sila ang next gen ng showbiz stars. Introducing Ashley Diaz, apo ni Paquito Diaz at anak ni Joko. Ngayon, siya ang aabangan sa pagganap sa Project Low Key. Bagong energy naman ang dala ng magkapatid na Gabby at IC Ejercito, anak ng batikang aktor na si Gary Estrada at Bernadette Allison. Si Gabby, pinabilibang manonood sa Hell University, habang si IC, umaari na papuri sa My Husband is a Mafia Boss. Hindi rin pahuhuli sa aktingan ng anak ni Jojo Abellana na si Jack Abellana na napapansin na rin sa Hell University. Si Jaime Iliana naman na anak ni Anjo ay napapanood sa My Husband is a Mafia Boss. Umaarangkada na rin ang showbiz career ng brothers na sina Robert Ryan Walter, mga anak ng aktres na si Patricia Javier at chiropractor na si Dr. Robert Walter. At syempre, tunghayan si Vito Quizon, apo ni Comedy King Dolphy at anak ni Vandolph. Pero babaguhin daw nila ang meaning ng Nepo Baby. Ang gagawin ko na lang po is improve and ipakita yung kaya ko dahil nandito po ako ngayon at dapat po patunayan ko na kaya ko. Tinanggi naman ng Viva artist sa Christine Lee na siya umano ang girlfriend ni Chavit Singson. Kasunod ito ng pagkalat online ng isang video na may ka-holding hand sa babae ang negosyante. You got the wrong girl. That's not me on the video, but they're claiming that I am the girlfriend of Chavit Singson. I have never met Chavit Singson in my life. Nakipag-ugnayan na raw si Christine sa abogado para sa posible niyang gawin na legal na hakbang. Victim na po ako ng fake news. Huwag tayong nagpapaniwala sa mga nakikita natin online. It could hurt somebody's reputation. It could hurt their career. It could hurt their mental health. Mga kapatid, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl.
Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.